22 days. Walang signal, walang internet, walang tawag sa pamilya. Ito ang nangyayari sa akin. Day 1, okay pa. Excited ka kasi malayo na sa ingay ng lungsod. Day 3, napapansin mong wala nang nagme-message sa messenger. Day 7, hindi mo na maalala yung huling beses mong narinig pusis ng mga anak mo. Sa gitna ng Atlantic Ocean, wala kang signal, wala kang wifi. Ang meron ka lang, tunog ng dagat, tunog ng makina, at sariling pag-iisip mo. Ang weird, sa una tahimik, masarap, pero pag tumagal, yung tahimik nagiging mabigat. Parang may nakaupo sa dibdib mo 24/7. Pag walang distraction, lahat ng iniisip mo lumalabas. Yung utang, yung pamilya, yung tama bang ginagawa ko. Sa barko, wala kang pwedeng kausapin ng malalim kasi lahat pagod din. Lahat may sariling problema, kaya ikaw at sarili mo lang. Day 10, nagsimula akong makipag-usap sa sarili ko. Minsan malakas, minsan bulong lang. Nakakatawa pakinggan pero totoo. Ang pinakamasama, yung overthinking ka sa gabi. 3 AM, nakatingin ka sa kisame. Bakit ako nandito? Kung may mangyari sa bahay, malalaman ko ba agad? Worth it ba to? Doon ko na-realize, mas nakakatakot yung katahimikan kaysa sa bagyo. Pero may nangyari sa day 15. Sanay na ako. Di na masakit yung walang signal. Di mo na kailangang mag-check ng phone every 5 minutes. Kasi wala naman talaga. Doon ko naramdaman yung peace na hindi ko naranasan sa lupa. Walang notification, walang comparison, walang siya nakaangat na, ako hindi pa. Sa gitna ng wala, nahanap ko yung sarili ko ulit. Nagbabasa ako ulit ng libro. Nagsusulat ako sa notebook. Nakikinig ako sa tunog ng dagat nang walang earphone. Minsan, kailangan mong mawala sa lahat para mahanap mo sarili mo. Day 22, signal bumalik. Pagkakuha ko ng phone, notifications agad. Messenger, Facebook, at WhatsApp. Pero hindi ko agad binuksan. Nakatitig lang ako sa screen. Kasi sa 22 days, natutunan ko mabuhay na wala yan. At ngayon, takot akong bumalik sa ingay. Binuksan ko isa-isa. Message ni nanay, "Anak, kumain ka na ba?" Message ni Mrs., "Miss na kita." Message ng anak ko, "Papa, kailan ka uuwi?" Doon bumagsak lahat. Yung peace na naramdaman ko, napalitan ng lungkot. Kasi habang ako tahimik dito, sila
maingay sa problema nila doon. 22 days, walang signal. Itinuro sa akin na hindi lahat ng ingay kailangang pakinggan. Hindi lahat ng message kailangang sagutin agad. Minsan, kailangan mong mawalay para maalala mo kung bakit ka lumalaban. Ngayon, pag may signal na, mas pinipili ko na kung sino ang kakausapin ko. Mas pinipili ko na kung anong i-open ko. Kasi alam ko na yung peace mahirap hanapin. At once na mahanap mo, ingatan mo. Alam mo, yung pinakamahirap, hindi yung 22 days nang walang signal, kundi yung pagbalik sa ingay. Sa barko, natutunan ko na okay lang tumahimik. Pero sa lupa, lahat mabilis, lahat maingay. Messenger, Facebook, TikTok, walang pahinga. Ngayon, pinipili ko na. Hindi ko na na-open lahat ng notification. Hindi ko na sinasagot lahat ng message agad. Kasi alam ko na. Kaya kung pagod ka sa mundo, baka kailangan mo rin ng 22 days na walang signal. Hindi literal, kahit 2 araw lang. I-off mo phone mo. Lumayo ka sa ingay. Makinig ka sa sarili mo. Baka doon mo rin makita kung bakit ka lumalaban. Kung naranasan mo rin ito, alam mo ang pakiramdam. At kung hindi pa, sana hindi mo kailangang maranasan.